Hello kabayan, magandang araw at magandang gabi. So, ito na naman tayo. So, back panel pa rin tayo kabayan. Tulad ng ginagawa ko nung nakaraan, Hyundai, tapos Hyundai, Honda. Pagkatapos ng Honda, pinalit tong Mazda. So, Mazda 3 tayo ngayon. Yung model nito, 2019 nata yung model nito, Mazda 3. So, dalawang klase lang Mazda 3 kabayan. Mayroong Mazda 3 na hatchback. So, ang one yung Mazda 3 na hatchback, turbo yun sa kabayan, na medyo paraon sa hatchback. Hindi siya yung dulo niya medyo paraon siya. Turbo siya nga Mazda 3. Ito naman hindi turbo to. So, ordinary na Mazda 3 lang siya. So, ito yung papalitan natin. So, tatanggalin muna natin yung bumper bago natin. Pero pumasok yung medyo lagyan na ng kuhan kabayan, lagyan na ng tire, yung reserve ng tire doon medyo pumasok kunti. So kailangan ilabas din natin yon para mapit natin yung pinaka-panel niya. So ang pagtanggal naman ng bumper nito, so saglit lang yan kabayan. So 8 yan, 8mm lang yan siya. Sa baba 8mm din. Hindi ganong mahirap, saglit lang. Pero pag may mga gamit ka talaga at saka masanay ka, walang problema yan. Pero yung mga baguhan talaga, yung mga bago pang bukas talaga medyo mahirapan ka. Ang style pala nito kabayan, kailangan tanggalin natin yung tail light. So, tulad ng sinabi ko, iba-ibang sasakyan, iba-ibang iba-ibang klase na sasakyan, so iba-ibang style. Itong Mazda, kailangan natin tanggalin natin yung tail light. Katulad ng Hyundai. Kasi mayroong tornilyo dun sa loob ng tail light. So pagtanggal naman ng tail light nyo kabayan, paluin mo lang doon sa tornilyuhan sa loob para hindi ka mahirapan sa clip. Kasi minsan yung nakaipit siya sa pinakagilid doon sa panel. Kasi iipit yan siya doon eh. Tapos tatlo yung tornilyo nito. Tapos doon sa may tornilyuhan, paluin mo lang doon para malalabas siya. Para hindi ka na magsikot-sikot doon sa labas. Tapos tanggal na. So saglit lang tanggalin, di ba? So mayroon pala tayong bagong reinforcement. Yan, medyo inabante sa kasama ko kabayan para saglit lang. So hindi na tayo magbatak doon sa may machine natin gamitin. So tatanggalin na natin. Yan. So may machine naman tayo kabayan, hindi mahirap tanggalin yan kasi may mga machine tayo. Ganun lang. Tapos may bago din yan. So ang bago pala nito kabayan, bagong bumper, bagong reinforcement, bagong trunk, bagong panel. Tapos yun lang, bagong foam din, may foam yan dyan eh. Tapos ano pang bago nito? Yun lang ata ba kabayan. Yan. Tapos iba yung kuha nito kabayan, iba yung reinforcement nito kasi nakahawak sa, ang reinforcement yan nakahawak sa muffler. O yung rubber na yon. Dami kabayan, nilagyan ko ng kalang. Yan, yung medyo flat siya doon sa loob para mailabas natin yan. Yan, babatakin natin ng machine yan. Hilahin natin yan. Oh. So, mas maganda yan sa kabayan. Oh, pumasok, di ba? Klaro yung pasok niya. Yan. Tapos pag magbatak na siya, maghila yan siya. Palu-paluin na natin para maganda yung hubog niya. Yan. Ito yung panghila natin, pwede ataas, pwede iangat, yan o. Tapos pag hindi may insakto kabayan, pwede natin iangat yung sakyan. Yung sakyan iangat natin. Ganun lang kasimple. Ano. So, medyo nahirapan ako niyang ganyan. Kasi dapat inangat ko yung ano. Kasi hindi ko na kinontrahan doon sa harapan kabayan ha. Walang kontra na yon. Kasi hindi naman sa isip ko, hindi naman gaanong matibay yan eh. So walang kontra doon sa harapan, hihilahin natin yan. So ang ginamit ko, handbrake lang sa parking. Naka-parking, handbrake. Tapos sa palo-palo, nakabatak yan sa kabayan ha. Tapos palo-palo doon sa loob. Kasi pumasok ngayon ko ano eh, yung sa pangilalim. Yan. Tapos yung pinutasan naman natin, palitan naman natin yan eh, bagong panel yan eh, kaya walang problema. Ganun lang siya kabayan. Pero yung machine na yung kabayan, yung panghila natin, mabigat din yan siya kabayan, mabigat.
Kahit may gulong yan bakal din gulong yan. Yan, tingnan mo kabayan okay na siya di ba? Naka-flat na yan siya. Yan Yan, good job yan siya. Tapos tatanggalin na natin. So kunin mo natin yung rubber. So mayroon tayong hindi ko gamit yung kabayan gamit ko kasama natin yan. Hiniram lang natin. Silsilin natin yung rubber para makita natin yung spot wheel doon. Tapos tatanggalin natin. Ganun lang technique. Yan, tapos kabila naman. Mas magabalis kasi yan siya kabayan, mas mabilis, mas maganda siya gamitin. Kaysa yung pangtanggal ng yung umiikot-ikot, grabe, parang ang madumi kasi yan kasi silsilin mo lang yan Yan di ba? Kuha na yung papangit gamitin yung kabayan hindi gusto gamitin yan. Magtanggal pa rin ng rubber yan pag medyo pagkatapos mo yung kanina tapos yan na naman ang final para makita na natin yun. Pakintabin din natin yan pakintabin yan so kailangan din natin pakintabin yan kasi pag mag welding tayo mamaya automatic kailangan talaga palitan yan sa kabayan yung panel. Minsan kabayan na kailangan repair din ako ng panel dito kahit palitan kasi medyo maliit lang tama kaya mas maganda hindi natin palitan ng panel. Sabihin ko na lang ibalik na lang yung panel sa kunwari may bagong panel sabihin ko i-repair na lang sir, mas maganda, mas mabilis pa to pag i-repair kasi konti lang tama katulad yan sa baba lang wala na sa taas. So kailangan i-repair ko na lang, mas bawasan ng oras yun, mas mabilis ang trabaho din. Tapos mas madali. Yun ang importante lalo na pag madami yung trabaho. Pero yan kasi hindi pwede kasi maraming tama yan. Diretso yung tama dun sa taas, baba saka taas. Kailangan palitan. Tapos bayad din yan kabayan, bayad. Yan kabayan, tinanggal ko na yung spark na original. Yan So yan ang pangpatanggal yan ang pangtanggal namin kabayan So yung machine na pala yan, sa company yan. So kuha yan siya kabayan, liha din yan siya na umiikot, liha na magaspang. Mga nasa 40 ata yan, 20. Parang 20 lang ata, 20. Kasi magaspang masyado yan Yan, hanapin mo lang yung pinaka spot wheel niya. Yan yun yung nasa baba yun ang bago. So kailangan ko tingnan yan para malaman din kung saan banta yung mga spot wheel na yan. Yan, diretso lang yan sa baba Yung oras pala tayo dyan kabayan sa paggawa niyan kabayan, nasa 20 ko lang tayo dyan 22 hours lang tayo sa paggawa lang lahat sa pagtrabaho sa latero ug sa kabit ng mga accessories pagkatapos. Sama yan sa trabaho, kasama yan sa oras sa 22 hours. Pero yung pintor naman saka yung sa preparasyon iba hindi kasama yon sa kuan. Bali sa latero lang yon. Sa pagtanggal kabit ayusin mo yung kotse tapos ikabit mo yung mga accessories yun ang 22 hours. Yan kabayan, nagtanggal na tayo. So mayroon pang mga spot na hindi natanggal. So makikita naman natin yan. Pag hindi pa tanggal yan, paluin lang natin yan yan yung hindi pa natanggal yung iba. Excuse me po. Yun, tanggal na. So ganun lang. Tapos ang style niyan, linisan natin yung pinagtanggalan. Tapos ang style niya kabayan, linisan muna, ayusin. Tapos yung bagong panel, yun ayusin, saka natin ikabit natin yun. Ikabit natin para makita natin yung seating niya. Tapos lagyan natin ng screw
Tapos i-bolt natin yung sa may reinforcement niya. Yan o, nilinisan ko pa yan. Makikita nyo mamaya. Yan o, linis, rubber ko pa yung yung rubber na, yung kung ano yung kabayan, sealer. So, tatanggalin natin yung sealer kasi papalitan natin ng bago yan sa loob labas. Tapos yung naman, yung sa labas naman, lagyan natin ng panel banding yan. Yan o. Mamaya, makita nyo mamaya para siguradong okay. Dati nga remember ko kabayan, dati nagkabit ako ng reinforcement, yung back panel. Ang ginawa ko, talagang hindi ako nag-welding. Ang nilagay ko, yung yung panel banding lang nilagay ko. Sobrang tibay pa lang panel banding. Panel banding nilagay ko, walang welding yun. Walang spot weld na original. Tibay. Hyundai Sonata yung ginawa ko noon Pero ngayon kabayan, ang style ko ngayon, mag-welding talaga ako niyan. Katulad yan, nakita mo yung chassis na yan sa likuran, kabilaan, may tornilyo dyan sa reinforcement Pero kailangan yung panel na yan, i-welding natin yan, dalawa kabilaan, 4. Tapos sa gitna, i-tornilyo natin ng 2 din. Tapos sa taas din, mayroong tornilyo din. Gagamit tayo ng yung Phillips screw. Tapos yung Phillips screw na yun, pag titigas yung kabayan, lilihain na natin yung ng machine. Yan, katulad yan So, isiting ko na ngayon siya para makita natin. Pero, linisan ko muna yung kabayan kasi dyan tayo mag-welding kabayan. Kasi may butas yun Dyan tayo mag-welding. Itong trabaho nito kabayan, yung latero, talagang magandang skill to kabayan. So, kahit pa saan kang bansa mag-apply, pag ganitong skilled mo, ang daming hiring, talagang hindi ka abutan ng mga ilang buwan. So, 3 buwan, pinakamatagal na yon. Mabilis ka lalo na yung pag mga may experience ka na. So, mabilis ka lang makahanap talaga ng trabaho nito. Sa abroad sa abroad. Kahit sa Pilipinas, malakas din sa Pilipinas to. Pero mas maganda sa abroad yan lang pag mahaba ng experience sa Pilipinas. Yun ang importante, makaipon-ipon. Pero pag nasa Pilipinas ka, tapos nakaipon-ipon ka, ganito, lalo na pag kontraktor ka, maganda. Yung kabayan, so nilagyan natin yung panel banding, niliha muna natin yun, tapos nilagyan natin yung panel banding. Panel banding doon sa bagong panel, saka yung doon sa, yung sa may mismong kotse, lagyan din natin ng panel banding yon. Diba nakita nyo kanina, nilagay ko ng itim, yun ang panel banding, matibay yun sa kabayan. Diyan, lagay ko Phillips screw din isa. Tapos sa taas Phillips screw. Yung Phillips screw na kabayan kanina, siniting na natin yan kanina. Ibig sabihin may butas na yan. So tiningnan natin kasi yung sa loob kasi nilagyan natin ng guhit yun. Tapos kabila din. Doon, yung guhit na yun, bago natin tinanggal yung bangga yung pinagpalitan natin, ginuhitan natin. So ibig sabihin pag ilagay na natin yung bago, alam mo na may guhit hanggang doon lang. I-connecta doon sa may panel niya sa left and right. So alam mo na hanggang doon, hindi pwedeng lalampas ka doon. Kailangan doon mo kasi doon yun ang seating niya, yun ang original niya So ibig sabihin, nilagay ko ng Phillips screw, tapos nilagay ko din yung trunks na bago. Hindi ko lang na-video yung bagong trunk na second hand. So nilagay ko kanina na seating na, nilagay ko yung bagong panel, tapos nilagay ko yung trunk seating. Okay na yung alignment sa pinaka right panel sa left panel. So ibig sabihin okay na. So tinanggal ko na ulit. Pero mayroon ng screw doon naka-screw na yung panel doon sa may yung panel sa back panel, sa right panel o sa left panel. Ibig sabihin nakatornilyo, ibig sabihin okay na yung seating niya. Tapos pag okay na yung seating, tanggal ko yung trunk, tanggal ko yung back panel. Yun, nilagyan ko na ng panel banding, tapos kabit ulit. Pagkabit ulit, yung tornilyo, pinagtornilyan, yun na yun. Yung Phillips screw na yun, Tapos yung saka mo na ikabit yung nut ng reinforcement. Ibig sabihin, okay na yung seating na yan. Hindi na nagbabago yung seating na yan. Kasi ganun ako kabayan kaya lang i-seating ko talaga yan Seating talaga importante yung seating, hindi pwedeng hindi titingnan. Lalo na pag malaki yung tama. Ayan, medyo tupi talaga yung kuha na yan panel pati yung trunk na yan Kaya siniting ko. Tapos yung tulad siya, yung gilid kabayan, hindi natin ma-spot ng kuha yan, original spot. So kailangan i-welding natin. Yan MIG welding gamit natin.
Pero yung battery kabayan ha, huwag limutang tanggalin talaga yung battery. Importante yung battery tanggalin. Yan, di ba? So, enjoy lang kayo kabayan. Hindi mahirap to kabayan. Kahit hindi wala kang pinag-aralan, importante nito experience kabayan. Dito na kayo kabayan, yung pintor, latiro, mas maganda yung kabayan. Yan o. So, yan kabayan, niliha ko na siya kabayan. Yan ang liha natin, yung mga pinagwildingan. Yan. Kailangan, kasi lagyan ko ng sealer sa loob, nalagyan ko ng, pagkatapos yung kabayan, linisan natin sa loob, lilihain natin yung pinagdugtungan niya, tapos lagyan natin ng sealer sa loob. Yung sa labas naman, pag malinis yung labas, ang maglagay ng sealer dyan, yung magpreparasyon na. Okay? Maraming salamat kabayan. Natin mga boss, so alignment natin yan.